Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 44. Nang lumabas ako ng banyo, ay napawi ang ngiti ko dahil wala si Jacob sa kwarto namin. Where is he? Kinuha ko ang phone ko para hindi na ako mapagod na maghanap sa kanya. Sa laki ng mansyon niya ay para kaming nag-hide and seek dito palagi. Where have you gone? Right here in the kitchen. What exactly are you doing there? I'm having dinner. Are you eating dinner? Yes, but why? Is there something wrong? No. I thought we are going to eat together. I'm starving. That is why I went first. Please go down there so that we can dine together. Okay, pupunta na ako dyan. Bye. Sabay baba ko ng phone ko. I thought you wouldn't eat. Mali pa lang iniisip ko. Ang akala ko talaga gagawin niya akong dinner. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan ko siya sa kusina. Kumakain na talaga siya nang dumating ako. Sorry kung natagalan ako ha. Umupo ako sa tabi ng upuan niya. Hindi na kita hinintay dahil gutom na talaga ako. Naging busy ako kanina sa opisina kaya hindi ko na nagawang kumain bago umalis. Tumango ako. Ano bang nangyari? Huminga siya ng malalim. Nagkaroon lang ng problema sa mga produkto na pinadala sa customer. Anong problema? Pakiramdam ko ay hindi lang siya basta simpleng problema para kalimutan niya ang pagkain niya. Huwag ka na mag-alala dahil naayos ko na ang problema ko na yun. Kumusta ang buong maghapon mo? Pag-iiba niya ng pag-usap. Alam kong may problema siya sa kumpanya. Ayaw lang niyang sabihin sa akin. I'm okay. Ang boring lang dahil wala na akong magawa. Gusto ko nang bumalik sa opisina para naman malibang ako. Wala ka bang bilib sa akin? Sa kakayahan ko. Inis niyang sabi. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makatulong para mabawasan ang iniisip mo. Laura, matagal na ako sa industriya na to. Alam ko na kung paano hawakan ang isang kumpanya. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Yumuko ako. Okay. Ipinagpatuloy ko ang pagkain. I think kailangan natin na magbakasyon sa ibang bansa. Tumingala ako. Sigurado ka ba dyan? Tumango siya. Gusto mo ba? Ngumiti ako. Oo naman. Gusto kong magbakasyon na ikaw ang kasama. Okay. Bukas aayusin na natin ang mga kailangan natin para this week ay makapunta tayo sa ibang bansa. Hindi na nawala ang ngiti ko dahil sa sinabi niya. Salamat. Siguro naman ay kakain ka na ng marami ngayon. Napansin pala niyang hindi ko halos nagalaw ang laman ng plato ko. Tumango ako. Sorry. Naging sunod-sunod tuloy ang pagsubo ko ng pagkain para hindi niya ako hintaying matapos. Butler Ben? Nakita mo ba si Jacob? Tanong ko. Pagkatapos namin kumain, ang sabi niya ay lalabas lang siya para humithit ng sigarilyo. Isang oras na ang nakalipas, ay hindi pa rin siya bumabalik ng kwarto namin. Nakita ko siya sa opisina niya. Salamat. Pinuntahan ko siya sa opisina para yayain siyang matulog na kami. Miss you so much. Umatras ako nang marinig ko ang sinabi ni Jacob. Nagtago ako sa likod ng bookshelf niya kung saan hindi niya ako maririnig. I'm sorry if I can't come to your house. You know that I'm busy with the company. How is Toby, our baby? Also miss him a lot. Para akong sinaksak nang paulit-ulit sa sinabi niya. Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko. Okay, I try to see you tomorrow before I go home. I love you so much, Nikki. Ang sakit pala sa puso ko kapag may ibang babaeng asawa mo. Sa sobrang sakit parang gusto ko na lang maging isda
Napalangoy-langoy na lamang. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng opisina niya. Hindi ko na kayang marinig ang ibang sasabihin niya sa babae niya, kaya lumabas na ako. Nagtungo ako sa banyo para doon ko ibuhos ang luha ko. Mas safe dito dahil madali ako makapagdahilan kung bakit makikita niyang namumula ang mga mata ko. Laura, bakit ang tagal mo sa banyo? Tanong niya. Sandali lang. Nag-hapbat lang ako. Sigaw ko. Nagilamos ako ng mukha bago lumabas ng banyo. Saka sinikap kong ngumiti sa kanya. Hindi ko kayang magalit sa kanya. Kahit alam kong may babae siya. Dahil alam ko naman ang babae na yon ang mas nauna kaysa sa akin. May anak na nga sila, ibig sabihin, matagal na silang dalawa. Nakatingin siya sa akin. Bakit namumula ang mga mata mo? Ha? Namula ba? Tumingin pa ako sa salamin para kapanipaniwala na nalagyan ng sabon kanina habang naghihilamos ako. Kaya pala ang hapdi habang nagbabanlaw ako. Matulog na tayo dahil maaga ako sa kumpanya. Gusto mo lang maagang pumasok para makipaglandian ka sa babae mo, bulong ko. May sinasabi ka? Ha? Wala naman. Matulog na tayo. Humiga ako sa kama at yumakap ako na mahigpit sa kanya. Sinikap kong matulog kahit durug-durug na ang puso ko ngayon. Madam, saan po kayo pupunta? Tanong ni Butler Ben nang harangin niya ako palabas. Ngumiti ako. Bibisitahin ko lang si Jacob sa kumpanya. Nagluto ako ng merienda gusto kong ipatikim sa kanya. Tinaas ko pa ang nakalagay sa paper bag na palabok. Nagluto ako kanina para may maisip akong dahilan para puntahan siya. Tumingin si Butler Ben sa relong pambisig niya. 3:00 na po ng hapon. Malapit na rin po siyang lumabas. Hindi ba yun uuwi? Baka hindi pa siya umuwi kasi sabi niya, busy siya sa kumpanya. Kahapon na umuwi siya nang hindi kumakain sa kumpanya kaya nag-aalala ko na baka hindi na naman siya kumakain. Alibay ko. Tumango si Butler Ben. Samahan ko na kayo. Okay, pero wag mong sasabihin kay Jacob na pupunta ako. Gusto ko siyang sorpresahin. Okay, madam. Ngumiti ako. Thank you. Ang totoo, gusto ko lang pigilan si Jacob na pumunta siya sa babae niya at anak niya ngayon. Hindi ko kayang maghintay kung anong oras siya uuwi, kaya magiging selfish ako ngayon. Kalahating oras lang ang ginugol namin sa biyahe nang makarating kami sa kumpanya. Kilala si Butler Ben sa kumpanya, kaya mabilis kaming nakapasok sa loob. Napanganga naman ako sa ganda ng kumpanya. Ang lawak masyado at maraming bagong branded na sasakyan na nakaparada. Ang iba namang ito ay wala pa sa market. Ito pala ang isa sa malaking kumpanya niya, bulong ko. Sinamahan kami ng sekretarya na pumasok sa loob ng opisina niya. Wala pa kasi si Jacob at nasa meeting pa siya kaya sa loob kami ng opisina pinaghihintay. Madam, babalik na ako sa mansyon, sabi ni Butler Ben. Tumango ako. Thank you, Butler Ben. Tumango siya bago umalis ng opisina ni Jacob. Naghintay naman ako ng mahigit 20 minutos bago siya bumalik sa opisina niya. Bakit nandito ka? Sabi niya. Tinaas ko ang dala kong pagkain. Kahapon hindi ka kumain kaya naisipan kong ipagluto ka para siguradong makakain ka. Ngumiti siya. Ang sweet naman ng asawa ko. Kumain ka na? Hinanda ko ang pagkain niya. Tuwang-tuwa naman ako dahil nagustuhan niya ang pagkain na hinihanda ko. Anong oras ka uuwi? Tumingin siya sa relong pambisig. Actually, dapat after ng meeting ko. Kakainin ang pagkain dala mo. Ang sabi ng sekretarya ko, nandito ka kaya dumaan muna ako rito. So, uuwi na ba tayo? Tumango siya. Yeah, let's go. Hinawakan pa niya ang kamay ko habang palabas kami ng kumpanya. Ang sarap sa feelings na holding hands while walking kami dahil wala siyang kasamang driver. Siya ang nag-driver ng kotse niya.
Jacob, hindi to ang daan pauwi sa bahay ah. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Yeah, may pupuntahan tayo. Okay, hindi ko pa rin pala siya napigilan sa gusto niyang gawin. Ang masaklap ay ipapakilala pa niya ako sa babae at ang anak niya. Ang bigat tuloy ng dibdib ko habang nasa biyahe kami. Huminto kami sa tapat ng malaking bahay. Pinapasok kami ng katulong sa loob. Tito Jacob, sigaw ng bata ng babae. Nick, lumapit si Jacob at niyakap ang batang babae. Nicky, umangat ang kilay niya. Yes, si Nicky ang bibisitahin natin. Pamangkin siya ni Timothy. Why? Sino si Toby? Si Toby ang niregalo sa akin ni Tito Jacob na Golden Retriever, sagot ng bata. Sorry, sabay iwas ko ng tingin. Nagsayang ako ng luha na walang dahilan. Selos. Selos pa, self. Ayaw mo na kasing magtanong eh. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Narinig mo ba ako? Tumango ako sabay yuko. Sorry. Kaya pala nagseselos ka agad. Ay, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Wala kang dapat pagselosan. Tumango ako. Okay. Hinawakan niya ang mukha ko at iniangat niya. Kaya nagkatitigan kami. Dahil sa ginawa mo, parurusahan kita mamaya pag uwi natin. Sabay kindat niya. Anong parusa? Kunwari, hindi ko alam. Ihilang ang pahinga, bulong niya. Namula ang mukha ko. Iyon yata ang masarap na parusa na mararanasan ko. Are you ready? Tanong ni Jacob. Kasalukuyan akong naglalagay ng lipstick sa labi ko. Nang muling pumasok sa loob ng kwarto si Jacob kanina, nang matapos siyang magbihis, ay umalis siya dahil tumawag si Timothy. Wait for me. I'm almost finished. Bala ko pa sanang maglagay ng contact lens, kaya lang mukhang naiinip na si Jacob. Moody pa naman yon at mabilis mainis. Okay, I'll wait for you. Sinandal niya ang likod niya sa dingding, habang nakahalukip-kip ang mga kamay at tumingin sa akin. Binilisan ko ang paglalagay ng blush on ko. Ang lipstick ko ay hindi ko na nagawang tignan ulit. Let's go, sabi ko. Wait! Hinawakan niya ang kamay ko. Why? Is there something wrong? Tanong ko. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Pagkatapos ay hinalikan niya ang labi ko. Nagulat ako sa ginawa niya. Ngunit inalis na niya ang labi niya bago ako tumugon sa kanya. Kinagat ko ang labi ko. Bakit mo ko hinalikan? Tumitingin siya sa akin. Masyadong makapal ang lipstick mo, kaya binawasan ko lang. Let's go. Sabay hawak niya sa kamay ko. Namumula ang mukha ko sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yon. Habang palabas kami ng mansyon, ay bumibilis naman ang tibok ng puso ko. Ganito ang nararamdaman ko lagi. Kapag sweet siya sa akin, saan tayo pupunta? Kung saan mag-e-enjoy ka. Inakbayan niya ako habang magkatabi kami sa upuan. Sinandal ko ang ulo ko sa balikat niya nang makaramdam ako ng antok. Ang akala ko kasi ay parte lang kami ng Maynila magde-date. Papunta kami sa South kaya siguradong malayo pa ang pupuntahan namin. I'm sleepy, bulong ko sa kanya. Just take a nap, sagot niya. Pinikit ko ang mga mata ko at nilasap ang mahigpit na yakap ni Jacob habang nasa biyahe kami. Hindi ko na malayan ang sunod-sunod na pangyayari dahil tuluyan na akong nakatulog. Laura, wake up! Iniangat ko ang katawan ko at kinusot ko ang mga mata ko bago tumingin sa kanya. Nasaan tayo? Tanong ko. Sinilip ko sa bintana ang ganda ng labas dahil may mga nakahanging nakalabasa na umiilaw. Napansin ko ang malawak na parking area. Hindi ko lang alam kung maraming tao. Let's go, anito. Naunang lumabas si Jacob. Saka inalalayan niya ako palabas. Ang lamig. Napayakap ako sa sarili ko. Kung alam ko lang na malamig sa lugar na to, hindi sana ako nagsuot ng ganitong damit. Nagulat ako nang hubarin ni Jacob ang suot niyang tuxedo at ipinatong sa balikat ko. Oh, suotin mo yan para hindi ka lamigin. Ngumiti ako.
Thank you. Hindi pa siya nakontento dahil nakahawak siya sa bewang ko habang naglalakad kami. Kaya naman ay humawak na rin sa bewang. Anong lugar to? Tanong ko sa kanya. Nandito tayo sa Tagaytay. Really? Ang ganda ng lugar na to ah. Yeah, don't worry. Wala tayong ibang kasama sa restaurant na ito dahil inarkila ko na ang buong lugar na ito ngayong gabi para sa atin. Napalingon ako sa kanya. Totoo bang sinasabi mo? Tumango siya. Yes, I want the two of us to date in this place so I can take you alone. But it's a waste of money you spend in this place tonight. Not only here, at the restaurant but also the hotel here. We will stay in Tagaytay for 3 days and then go to Toda, Canada for a vacation. I smiled. I'm excited about our vacation together. He looked at me. I'm more excited about what we'll do later. He winked. Yumuko ako para hindi niya makita ang pamumula ng mukha ko. Alam ko na kasi ang ibig niyang sabihin. Sana nga makabuo na kaming dalawa para sulit ang oras na inilaan namin para sa aming pagtatalik. Madalas pa naman kaming nagpupuyat para gumawa ng baby. Nasa entrance door pa lamang kami ng restaurant ay sinalubong na kami ng mga staff ng restaurant. Nakahilera sila sa gilid. Welcome sa Korea Restaurant, bungad nilang sabi. Humiti ako bilang tugon sa kanilang lahat. Nakakatuwa dahil naging espesyal pa kami ni Jacob. Wow! Iniikot ko ang paligid. Pagpasok mo sa loob ay para kang nasa forest. May nakatayong puno at mga halaman sa dingding ng kisame na mga umiilaw na kalabasa. Lanterns at ibang kulay na maliliit na light sa paligid niya. Ang ganda ng lugar na to, bulong ko. Shall we dance? Nilahad pa niya ang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya at tinanggap ko ang kamay niya. Ang sarap sa pakiramdam. Habang sumasayaw kaming dalawa, hindi na inalis ni Jacob ang tingin sa akin. Kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Halos mabingi rin ako sa lakas ng tibok ng puso ko ngayon dahil sa kanya. At naging masaya kami ng mga araw na yon. At nawa ay sa susunod pa na mga araw. At sana ay matuloy na ang aming inaasam na anak. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.